Okay, for today's video, another day, another vlog naman tayo. So, umuwi tayo ng Pilipinas within 12 days. At dito, magsasamari tayo kung saan ako nagpunta. So, okay, walang alam yung mother ko na uuwi ako pala ng Pilipinas. At saka, muni-muni lang ang mga salita dyan na alam na daw nila na uuwi ako at least, yes. Kahit wala tayong pera, okay lang yan. Basta uuwi tayo kayo eh. Yan ang wish ng ating PP Labs na kailangan pag mag-graduate daw siya ay sana nandyan ako. So, dito na nga tayo. At wala tayong tulog-tulog dito sa loob ng Eloprano kasi masakit sa likod. So, yan si steward natin. Kailangan nating makinig at baka kung ano mangyari sa atin sa himpapawid, kailangan ay malaman mo kung ano dapat ang iyong mga gagawin. Ayun. So, adventure for 12 days, nakasit up na at naka-ready na talaga kung saan ka pupunta. Dapat may plano ka bago ka lumipad ng Pilipinas. Yan. So, bumaba na tayo dito. At naka-landing tayo ng around 6 o'clock dito sa Pilipinas sa NAIA Airport. Ayan na nga, at lumabas na tayo dyan kasi hindi na tayo magpipick up ng ating luggage. Diretso na ng Iloilo yon. At dito na nga si My Loves nagsundo na sa akin. So ito na nga mga alas 6 sa gabi. Nandito na kami ng Iloilo Airport. So wala na kami masasakyan dyan. Kaya naghanap muna kami ng aming matutulugan. So, let's go and see you on the next morning na naman. Ito na nga, dumating na tayo sa bahay ng 11 o'clock. At busy si mother dito kasi nagluluto siya ng mga order niya para sa graduation for tomorrow daw. April 14 is may order sa kanya. At tamang-tama, may niluto na rin siyang lunch time para sa amin dito. Ito na nga at graduation day na ng ating BB Labs na Croatia. Nakarating tayo ng kanyang graduation. 14 April ng 14 yan. At happy ng mother natin dyan kasi siyempre nag-graduate yung anak niya. Level up or moving up na ang kanyang anak is kumbaga bunso niyang anak. Kumbaga apo niyang nag-iisa. So sa mga kabatch ko na nagparid mo daw. So congratulations sa mga anakits nyo kay moving up na. So ito na yung hinihingi ng ating BB Labs na kailangan daw ay makaakyat tayo ng stage para sa kanya. So konti-konti lang at napos na natin to, pero kailangan natin nga magsama rin ng mga adventure. So ito na nga ay pagkaumagahan na punta na kami ng Rojas City at nag-rent po tayo dito ng sasakyan at ating driver dito ay si Sir John. So maglilibot tayo ng Rojas City, ang mga tourist spots nila. So nagpunta po kami dito sa tinatawag na ano itong tawag dito, nakalimutan ko. Yes. Pero nakarating ako dito. Ang ganda dito, guys. Kailangan may sasakyan talaga po kayo dito. Kung hindi, aakyat talaga kayo. At malayong-malayo yung aakyatin or lalakarin ninyo kung gusto niyo magpunta dyan. So, sa may mga sasakyan, simple lang yan. Kasi, siyempre,
mag-drive lang naman kayo dyan. So, enjoy ang ating mga militar sa paglalakad at masyadong mainit kasi compassion nga talaga ang tawag dito. Kasi umuwi tayo ng Semana Santa. Yan. At dito, may pare po dyan sila at pwedeng kang mag-kumpisal kung gusto mo. Pero wala silang simba. Dalawa yung pare nila dyan na umuupo sa tabi. At after namin doon, nagpunta kami dito ng Panay. So dito naman sa Panay, itong simbahan na ito ay hindi talaga nila pinaremovate na baguhin yung style. Talagang yung kung ano yung style nila noon is yun na nga talaga. Ito yung kampana pero hindi talaga ito yung pure na kampana nila. Ang kampana po nila ay nandoon sa taas. Kailangan kang umakyat. OMG, grabe pag umakyat ka. Pero naghintay po kami dito at naghanap si Sir John ng pwedeng kaming samahan doon sa taas. Kasi yung nagbabantay doon ay wala na po sila. At sorry kasi off day po ng person. So ito, nagrereklamo siya ng sapatos niya kasi namumula daw. At kung gusto niyo pumasok dyan sa loob, yan, nagpapicture si Baby Loves natin. At ito naman, another one, the Baby Loves. Yan. Ang ganda at pure po tong mga silver na sa loob. Pero mag-ingat po kayo pag pumasok kayo kasi yung floor wax nila ay masyadong, is baka madulas po kayo. Yan. So, ayan, si partner ko, napapicture-picture din kami dito sa loob. So, hindi na tayo naglibot-libot talaga ng mga video kasi yung may na-post na rin ako dyan. At ito na nga yung the next. Yung gusto niyo yung magpunta dito sa taas ay magbabayad kayo ng 50 pesos. At umakyat kayo ng ganyan. Ang taas dyan. At maraming palapag pa bago ka makapunta doon. Ito talaga yung pure na mga kampana nila. May maliit, may malaki. OMG, grabe. Pero worth it po talaga guys kung makapunta kayo dito sa Panay. Sa mga hindi pa nakapasok. So yan ay pinipreserve nila yan. Dadaanan po ninyo yan pag nag-akyat kayo. Ayan, sa hagdanan. O diba? At mahirap pag bumaba kasi dyan din. So, paiba-iba na talaga ito. Yung ating hagdanan na grabe yung inakyat namin dyan. At kinaya ng ating lola na 70 plus. So, ito na nga. Kailangan ninyong mag-bill ng isang bises. Patry po kayo. Patry ka nila na mag-bill ng isang bises dyan. So, yan na guys. Ang ganda ng view dito sa taas at masyadong mahangin. Pero pag umakyat ka, ay nako, kakatakot. Yan, kalaki ng kanyang bill. At ang saya-saya ng mga Baby Loves. So, pagkatapos ito ay nagpunta kami sa Baybay, kumain. Wala tayong video dyan kasi na-delete ko na. Ayan. At nagpunta kami ng Rojas Boulevard. At the next destination after doon sa Rojas, na sa Baybay ay nagpunta kami ng Alcatraz. Ito yung view dito at masyado talaga mainit guys, kaya hindi na po ako dito kuha talaga doon sa ilalim kasi ang init masyado. So ganito na lang ginawa namin, mag-video ng ganyan. Doon sa taas din, grabe. Kung gusto niyo magpunta dito, dapat sa mga hapon.
So nagkuha lang tayo ng photo dito at makikita niyo yung view ng Alcatraz. So ito yung puno na makikita ninyo doon sa baybay na malaki. So pumunta din kami dito. Yan. Yung nilalakaran na ano yan? Alay lakad. Pero hindi na po na gamit nitong few years dahil nag-close na ata sila nung pandemic time. So maganda yung views dyan at nagkuha lang tayo ng mga picture kasi yung video natin wala na sa isang cellphone na iwan na natin sa Pilipinas. At yung nagpunta din kami sa lighthouse. So ito po yung bahay ni Mar. Yan. Walang nag-aalaga at hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi wala silang caretaker na pwedeng mag-explain kung paano, hindi tulad doon sa Iloilo na pwede ka talaga makapasok at may explanation kung ano-ano yung doon sa loob. Dito hanggang tingin ka lang sa labas. So, ganyan. So, the next destination natin is yan yung mga sa loob niya pala. Ayan. So, walang caretaker, hindi ka talaga makapasok dyan. So, ating next destination, dito po tayo sa museum. At alam ninyo, yung museum dito sa Rojas. Ayan. So, dala na po dyan ang ating tourist spot sa ating pagra-rides kay Sir John. Yan, ay totoong talaga, pawikan na na-preserve nila. So, ang ganda dito sa loob at marami kang makikita mga antigo nila na mga kagamitan ng Ruas. So, ang last namin dito ay yung mga shells na pwede ninyong mabibilihan. Saan ninyo makikita yan? Diyan lang po yan sa tabi ng simbahan ng Rojas City. At alam naman ninyo kung ano. At ang saya-saya ni Mother, yeah. Pero pagod na yan at hingal na yan dahil sa mga pinagdaanan nila doon sa nilakad nila. Ayan. So, ngayon, relax muna yan sila. Pero talagang pagod na yung mga paa nila ng ating mga militar. At ito, tapos nating tour. So, pumasok tayo dito ng alas 3 sa Midtown Hotel. So, dito ko sila dinala para makapahinga sila muna. At kailangan natin mag-fill up muna bago sila makapasok sa mga room. So, ayan yung ating mga militar. Opo, at magpa-aircon muna sila. So, relax lang guys. At ito yung aking ginawa sa loob ng 12 days. At nagbigay talaga ako ng time para sa aking family na mag-banding, mag-enjoy yung mother ko. Kasi siyempre, habang buhay pa yung ating mother at yung ating lolas, kailangan nating ibigyan ng masaya at igala kahit papano at makarelax sila sa kanilang buhay, kumbaga. Kasi siyempre minsan lang natin yan makikita sila lalo pa pag naging isang OFW ka. So, lagi lang tayo nasa labas at mga kasama natin, mga kaibigan natin. So, pag umuwi tayo, kailangan din natin silang igala para at least enjoy ba? May enjoy nila yung life nila. So, dito natagalan tayo dito mag-fill up. Ayan, yung room. So, nagkuha tayo ng 2 room at good for 4 person itong isang room at good for couple yung isang room din namin. Dito yung mga baby loves natin, mga militar natin. Simple lang yung room. Complete naman. Yan. May free silang tubig na binigay, may ref, at saka malinis naman po siya.
good for 1 night lang po kami dito kasi hindi kaya ng aking bulsa. So, umuwi tayo ng enjoy and happiness talaga together, my family. So, hope sa mga, ayan, so masyadong malamig yung aircon. Nakakalo na sila, naka-jacket pa. At kasi yung dalawang bata nandoon sa amin, silang dalawa lang na tira dito. At pagdating ng dalawa, ayan, nangyari na sa kanila kasi masyadong malamig yung aircon. Ayan. So, after nyan, kasi gutom na, ginala natin sila sa mall muna. Nagpaisim kami dito. Kumain ng dinner namin. Kasi mga oras na, ng alas 7. So, kailangan namin lumabas para sa dinner. Pero nagkain lang po kami dito ng, yun? Max Inasal o Pista. Pista Inasal ata yun. So, yan si Bibi Love. Yan naman si Bibi Love na isa. Yan, 2 anak. Diba? Malaki na. So, nag-graduate yan sila. Moving up din. Itong 2. Pero hindi kami nakaabot ng kanyang graduation. Kasi basta sa private, maaga pa talaga. Pag sa public ay medyo huli na. So, nakaabot tayo sa public. Yung private, hindi tayo nakaabot. So, pasensya lang. Baby Loves Binis. Okay. So, itong dahil mahilig sila maglaro ng TikTok, ay nako, nadamay tayo dito, guys. Tingnan mo itong mga pwesto namin. Ayun. Diba? Swak na swak at enjoy. So, after namin ng Rojas City nag-tour, so, nagpunta na tayo dito sa bukirin namin, na hindi naman sa atin. Wala tayong kapartihan dito kay Pader, pero okay lang. Kasi nandito naman ang ating mga lolas at mga titas na nagsusuporta at nagmamahal pa rin sa atin. So, dumating na nga kami dito kay Lola. Yan na nga. And enjoy. At masyadong mainit talaga. At walang hangin. Walang pumapasok na hangin kasi dayas yung yung lupa doon. Grabe. After nun, siyempre, di ba, Semana Santa. So, kailangan nating magpunta ng simbahan at mag-bless kay Papa Jesus. So, mahaba yung dito. At nag-procession po kami. Sa Dumalag kami nag-procession. At nag-halik kay Papa Jesus dito. Wala tayong video ng mukha ko dyan kasi siyempre ako yung nagbibideo ng sarili ko. Ayan, si Bibi Loves. So, nakabot din tayo ng birthday ng Bibi Loves natin is April 20. Ayan. So, kanyang birthday and sweet 16. So, she's happy. Everything is good. Kay wish granted. And graduation, birthday, diba? So, masaya. Masaya ang buhay. Kahit na wala tayong budget at nakarami ako ng utang sa aking mga friend. Pero saludo ako sa mga friend ko na nagpahiram sa akin. Thank you so much. At kailangan ko na kayong babayaran. So, ako na dito magsasalita. Hindi na natin lalagyan ito ng kanilang mga salita-salita para at least ayan. So, nagpaputok tayo dito ng isang balon para happy loves si girl. Ayan. After nito, ay akala ko magpapahinga ako. Dahil since dumating ako ng Maynila, pagdating ko ng Iloilo, pagdating ko ng Capiz, ay wala na, lipad agad. So, pagka-umaga, pagkatapos ng birthday ng girl, nagpunta kami ng Carlis. Pero dahil gusto nilang umakyat dito sa Pilar, yung kay Adalyn, dito kay Mama Mary. So, nagpray kami dito at saka
nagbili kami ng candle. At alam naman ninyo dito sa isa akong video na ano ko na to, na post ko na itong about kay Adeline, kay Mama Mary. So dito ay inaayos nila si Mama Mary. Siguro pipinturahan nila ng bago para mas maganda at makintab, kasi yung kanyang pintura ay medyo hindi na maganda. So kaya pag tingin niyo doon sa mga photo at sa mga video namin ay mayroon po siyang ganun na mga nilagay na mga bakal-bakal, kasi kailangan pipinturahan ata. So kami dito, nagsindi na ng kandila at mag-pray, make your wish, Dito sa taas hindi masyadong mainit kasi maganda yung hangin, kasi mataas nga. Pero pag lumakad ka galing doon sa baba, just me, siyempre guys, ang init talaga. So kailangan ninyo, pag gusto nyong umakyat dito itong mga summer na ito, kailangan may sasakyan kayo. Yung aming sasakyan is si Brum lang. Kung hindi na kami kumuha ng sasakyan, kasi siyempre ang mahal noon. Mahal yung babayaran natin. Ganon. So si Brum na lang ang ating dala-dala. At ito yung mga views sa loob ng Adeline. Parang simbahan po siya. Yan. So maganda po. Marami pong mga bakal-bakal kasi nga kailangan nilang i-remove it ata yung si Mama Mary para maganda yung pintura. So ayan si nanay nakasama at laging nagrereklamo na ang malayo daw, kasi hindi pa kami nakarating sa Carlis, talagang malayo. Pero dito wish granted kay ang isa namon kahinablos nga gustong-gusto gid magsaka dito sa Adeline. Pagkatapos nakadating na kami dito sa tinatawag na Carlis. Nag-barbecue kami. After ng night, nakagising kami alas 8. Nagpunta kami dito sa port. Sa Bangkalan kami nagpunta. So walang masyadong isda na, dahil alas 8 na, kailangan kang gumising talaga ng alas 4 o alas 5 para maabutan mo yung mga bagong talaga na isda. So kunti lang yung aming nakita dito na may isda, pero marami din nabili, at nakabili ako ng salmon, 100 yung per kg niya, pero maganda kasi 2 kg lang yung isang salmon, diba? So 200 plus lang yung nabili namin. So hindi na talaga ako nagkuha ng mga video na marami dito, kasi siyempre na full storage na tayo, at yung iCloud natin ay parang naman. So dito nagkuha kami ng ice, lalagyan namin ng ice yung aming isda, kasi itatakbo pa namin ito papunta ng Capiz. Pero Capiz din to ay hindi pala, Iloilo na pala ito, dito sa Carlis ito So kaya malayo talaga. Kailangan namin maglagay ng maraming ice sa mga isda. Ayan. So yung adventure po natin is talagang maganda at more happiness po, kasi siyempre at hindi na natin dinala si mother dito kasi bawal sa kanya, may high blood kasi si nanay. Kailangan natin pagdalhin si nanay, nasa sakyan po yung kanyang sakyan, hindi yung ganitong brum kasi mahirap para sa kanya. Mabilis kasi magtaas yung blood pressure ng mother ko. So yung nasama namin si nanay sa mister ko ito. Pero marami itong problema kasi nagrereklamo yan na malayo at laging nagsasabing uwi na daw kami. Pero siyempre kailangan i-joke natin yan lagi na iiwan siya dito sa Carlis. Kaya nagwawala ko minsan sa akin kasi siyempre naman ayaw niyang magpaiwan. Kasi si tatay wala daw kasama doon. Ayan.
So, marami din kaming nabili na isda dito. Pero konti lang talaga yung nakita naming isda. Kasi hindi na kami nakapag-abot. Dapat kailangan kasi maaga ka pa talagang gumising. Pero kung doon siguro sa sa isang port, yun, mas marami din doon. Dito kasi konti lang. Sa Bangkalan, konti lang yung mga isda na nag-ano dito eh. Masyadong mainit dito, guys. Grabe. Pero worth it naman. At saka, you can feel the peel. Not is feeling. That mean is feel. Yung feel ng skin mo is so dark. Tapos, naging, ay nako, pagdating ko dito sa Singapore, grabe. Yung aking skin, OMG, ang itim-itim ko na po. May itim na nga ako, na itim pa ako, syempre. Pero work it, kasi siyempre, alam ninyo, gala-gala ka lang pag dumating doon. Kahit na ganito lang ang ating sasakyan, at least kahit saan ako makapunta. Yung napuntahan pa naming iba, hindi ko na nilagay dito kasi masyadong mahaba na. Ito kasi 30 plus na to eh. 30 plus na talaga tong tong video na to. So, pero ipapakita ko sa inyo talaga tong mga experience natin dito na pag-uwi ko ng Pilipinas ay kung saan-saan ako nakapunta. Yes, ang nagastos natin ay masyadong malaki at ubos-ubos talaga yung pera ko dito at wala talaga akong naiwan na saving. Hihihi. Syempre. Kasi kauwi ko na rin eh. Kauwi ko lang nung last 4 months. Tapos, uuwi na naman ako. So, siyempre, ubos-ubos talaga at alam naman ninyo. So, after ng punta namin sa port, ay para hindi ma-disappointed itong 2 babies girl. So, kailangan dalhin natin sila sa beach. Pero masyadong mainit. OMG. Grabe. So, ito na nga. Ang init talaga dito, guys. Yung parang ma-feel mo talaga na nasa apoy ka. At, ay, naku, grabe. Grabe talaga kainit dito. Yan. Ito yung mga view dito sa Greenland. Yung tinatawag nilang Greenland dito sa Carles. At marami talagang mga beaches dito. Kung may pira ka lang, pwede ka nang bumili dito ng beach mo. Sarili mong beach. Yan. At saka paggawa ka ng mga cottage para naman makapasok ka sa your own business. Yung entrance nila dito is only 20 pesos. Makapasok ka na. At mabato dito sa Greenland. Maganda yung views, pero yung paliguan, I'm not, hindi ko ma-recommend yung paliguan kasi may tendencing maano kayo dito eh. Untog yung ulo mo sa bato. Kasi maraming bato talaga. Kahit yung paa mo. Pero pag gusto lang ninyo magpa-picture, pwede naman na pumasok kayo dito at magpa-picture at magkuha lang ng video-video at saka mag-vlog. Dito pwede. Pero pag maligo ka doon sa kanilang dagat, maraming bato at matatalim yung bato kahit So after namin nasa Carles, umuwi na kami kasi April 22 ng gabi, nakauwi na kami ng hapon. And April 23, itong birthday ni Mr. Yan, so nagpahanda tayo muna kay nanay ng simple birthday niya bago kami lumipad. So pagka hapon, nagpunta na kami ng airport, pabalik ng Maynila. So after dito, hintay pa kami kasi 11:50 PM. So hindi pa kami nakasakay ng
ng airplane dito kasi siyempre gabi pa talaga yung aming flight. Pero wala nang sasakyan pag umalis ka doon sa sa kapis ng alas 2 o alas 4, wala nang sasakyan. So kailangan maaga ka pang pumunta dito sa airport. Nag-upo-upo pa kami dyan at naghanap pa kami ng upuan namin para makakain ng konti. At mag-check-in muna kami dito kasi para mamaya magpipila na lang kami doon sa taas. Yan. So dito is airport ng Iloilo. So okay, dumating kami ng Maynila around 1 AM. Natulog muna kami siyempre. At saka naggala dito sa Araneta kasi nandito si Mr. nagtatrabaho sa Araneta. After ng Araneta, after ng Maynila, nagpunta ako ng Cavite sa kanyang cousin. Yan. So hawak-hawak natin si Peter. Yan, laki yan ni Peter, no? Kala mo. After namin ng pahinga ng konti at kumain, nagpunta kami ng Tagaytay. So maganda. Grabe. Pero masyadong mainit. Akala ko malamig sa Tagaytay pero talagang grabe, parang apoy pa rin. Ang init. Pero dito lang kami sa Sky Road nagpunta. Hindi na kami bumaba doon sa may talaga sa bulkan. Hindi pa ako nakababa doon. Tanaw ko lang yung bulkan dito. Maybe next time. Yeah. Ayan, sigaw ng sigaw yan sila dyan sa mga rides. Gusto niyo mag-rides dito? Ang ganda. Ayan, yung mga views dito at mga rides nila. Pero kung gusto mo talagang bumaba doon sa may bulkan, so kailangan pa ninyong mag-ride ng konti. At baka doon ay malamig kasi dito hindi malamig, mainit talaga masyado. Kahit naglalakad ako dyan, feel ko talagang nasa apoy na ako. Lahat ng mga puto ko nakuha dito parang yung kamay ko ay laging nasa mata ko kasi masyadong mainit, guys. Alam na ninyo, yung aking na rides, yung aking journey, yung aking adventure within 12 days. Nakapunta ko ng maraming tourist spots ng Pilipinas or kumbaga ng Capiz, Maynila at saka Iloilo. So another journey naman tayo next time. Yan, kasi pabilisan lang po tayo dito sa Tagaytay ng lakad-lakad, nagpa-picture lang po, picture ng konti at saka babalik na naman tayo sa Cavite, kukuha ng ating bag. At after nyan ay kakain muna ng dinner. Nako, akala ko may pagkain ako sa airplane, wala pala. Gutom na naman ako. Ang mahal naman yung pagkain sa airplane. Just me, grabe. So ayan na nga, patingin-tingin muna tayo dito. Ang ganda ng view dito, pero siguro sa baba malamig doon at maganda siguro doon sa baba, pero masyadong malayo na para sa akin. Yan, sa Hans. Yan, Tagaytay City. So, nagpa-picture lang kami dito konti ng aking partner. That's memories para sa ating journey. After that, babalik na ako ng Singapore. Yun. So, departure. And follow for more for my journey, guys.